Hi, magandang araw po sa ating lahat. Live po tayo ngayon para po sa project update po natin sa newest project po ng Apex Homes sa Mexico, Pampanga. At ang i-discuss po natin ngayon ay ang Villa Corazon na located po dito sa may Mexico, Pampanga. Bago po natin i-discuss ang details, ipapakita ko po muna right now yung atin pong drone shot ng ating project. Wait lamang po at okay. Open ko lang po ang ating drone shot. Okay. So ito po ang current status ng project po ng Apex Homes na ilo-launch po by itong August 12 itong Villa Corazon. At bibigyan ko po kayo ng details po ng project na ito. Maybe pwedeng interested kayo to buy sa project na ito, or maybe meron kayong kakilala na interested, or maybe kayo mismo ay gusto ninyong mag-part-time at magbenta rin ng property, kagaya namin. In any cases, pwede po kayong mag-message dito po sa ating video para mas matulungan po namin kayo. So ito po yung current site. Meron na po itong license to sell, at in comparison po sa mga project ng Apex Homes, ito pong Villa Corazon ay na po ito. Meron na pong entrance gate, inaayos na po yung entrance gate. Meron na pong road networks. Ginagawa na rin po ang atin pong model houses, So bago pa lang i-launch, talaga pong nakaano na po ito, nakahanda na, So kung kukuha po kayo dito, hindi nyo na kailangan na maghintay pa ng sobrang tagal ng turnover. Kasi ito po ang ating mga down payment terms po dito, mamaya i-discuss ko po sa inyo, ay less than 2 years lamang. Kasi expected po ito, in less than 3 years, meron na po talagang mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Kasi nga, na po ito, naka-ready na. So meron ng mga kalsada, so gagawin na lang yung mga bahay. Kaya mas mabilis na po ang turnover nitong ating pong project na ito, in comparison sa mga naging project ng Apex Homes sa iba-iba pong mga location, Kaya kung kayo po ay nasa Pampanga area, or maybe kino-consider nyo po ang pag-avail sa Pampanga, ito pong project ng Apex Homes na to, in between lang po ito ng ng Mexico exit saka po sa San Fernando exit. Kung kung tutuusin po natin yung distance niya, 5 kilometers lang mula sa may SM City, Pampanga. So regardless kung kayo po ay, let's say, ang purpose ninyo is to have your own home, or maybe ang purpose po ninyo ay magkaroon po kayo ng sariling investment, or maybe first time home buyer po kayo, pwede nyo pong i-consider yung pag-avail po dito sa may Villa Corazon, sa Mexico, Pampanga, Barangay San Miguel po, So wait lamang po at atin pong share ang ating file. Anyway, yan, kitang-kita po yung Mount Arayat sa view po na ito, ng atin pong subdivision. So stop ko lamang po ito at i-add ko po itong ating file, itong ating pong presentation para po makita ninyo. So ito po ang Villa Corazon. Ang atin pong i-open ay yung phase 1. Located po ito sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga. At ito naman po ang atin pong vicinity map, para lang magkaroon po kayo ng idea dito po sa may Villa Corazon, kung titignan po ninyo itong NLEX, kung papansin niyo NLEX Mexico exit, tapos dito naman po yung San Fernando
Nandito po yung SM City Pampanga sa pagitan ng Mexico, no? 5 kilometers away mula po sa SM City Pampanga. Ang option niyo po, pwede kayong sumakay ng jeep papuntang Mexico proper, then magta-tricycle. Or dito mismo sa SM City Pampanga, pwede po kayong mag-tricycle na dito kasi meron pong shortcut dito, no? Kung commute po kayo. Pero kung kayo po ay may sasakyan, either way, pwede pong sa Mexico exit, no? And pwede rin po dito sa San Fernando exit. Kung titignan po natin yung mga landmark po natin, kagaya po ng Mexico Municipal Hall, 3.5 kilometer lang, 7 minutes, no? SM City Pampanga, 5.5 kilometers, so mga 15 minutes lang yan. SNR membership, 6.7 kilometers, mga 20 minutes estimated. And even sa Pampanga Provincial Capital ay nasa 9 kilometers lamang, no? At mga chapel or meron pong nasa mga tabi lamang po niyan, no? Ako personally, 3 beses na rin tayo na nakapunta mismo dito sa sa project, no? Kaya medyo nakita na natin mismo yung actual site. Now, pagdating po sa site development plan, no? Although dito ay medyo maliit lang, no? Mamaya try po natin na nalakihan, no? Pero ipakita ko po muna yung ating mga itatayo po, no, na model houses para at least magka-idea po kayo kung ano ba yung mga makukuha ninyo dito sa Villa Corazon, no? Yung atin pong duplex, dalawang klase, isang duplex 50, no? Ito po yung duplex 50 at meron po yung duplex 45.5, no? Mamaya po ipapakita po natin. So ang duplex 50, kung papansinin po ninyo, no, from the term duplex, dalawa lang po yung magkatabi diyan. Ang 50 square meter ang atin pong lababo, no, nasa loob ng bahay. Unlike po yung typical natin ng mga townhouse na nasa labas ng bahay. Kaya kung makikita nyo po dito, no, meron pong ungos, no, dito sa area na to. Dito sa area na to, yan po ay po yan, space for the lavatory, no, space for the lavatory. Kasya po ang 2 bedroom diyan. Very type turnover po tayo sa Apex Homes. Mamaya po kapag makita ko yung na-videohan ko kasi ito, yung actual turnover, i-share ko po mamaya, no. Provision for 2 bedroom, 1 toilet and bath, sa ground floor lang po yan. Pre-painted colored roof, no, and steel roof framings, and then sliding windows na po dito. In comparison sa mga previous na housing project ng Apex Homes, dito po sliding windows na. Kasi dati yung ating window type, no, yung typical lang na na hindi naman sa jealousy, no, yung dati, no, pero ito sa ngayon sliding windows na, no? So mas siya, kung titingnan nyo, mas maganda siyang tingnan, no. Of course, syempre meron tayong electrical wiring and fixtures and complete water plumbing and pipes and fixtures, no. And lahat po ng unit meron pong provision for carport. Meron pong provision for carport, no. So ito po yung layout ng duplex 50. So kung papansinin po ninyo, so kasya po ang sasakyan diyan, no. And then ang atin namang single attached na 50. So kung kanina duplex, dalawang magkatabi, ang single attached 50 naman, pareho lang ng sukat, pareho lang ng size ng bahay. Of course, syempre wala lang katabi. No, wala lang katabi. Yun lang naman po yung kaibahan, no. Pero itong mga single attached na 50 ay kukunti lang po ito, no. Mamaya ipapakita po natin kung ilan lang, no. Kukunti lang po ito. And also, meron tayong duplex 45.5. Ito yung mas maliit, no. Kasya pa rin ang 2 bedroom, same naman ang ating ang details, no. Ang kaibahan lang niya ay yung dito yung lababo, no. Yung lababo kasi merong ungos doon sa 50, saka mas malaki yung floor area ng 50 ng konti, no. So tapos yung CR, kung papansinin yung CR, nakalabas na mismo sa ng bahay, no, sa mismong living area ng bahay. So mas maliit lang siya ng konti. And single attached 45.5, pareho ng sukat ng duplex, wala lang siyang katabi. So yun lang naman ang comparison natin din. And then yung townhouse 44 po natin, ito na yung mga typical sa Apex Homes na nag-vary na through time, no. Before kasi ang mga
townhouses ng Apex Homes, talagang sobrang yung color orange. Dati merong gano'n, no? Yung mas matingkad na orange, no? And then nagkaroon yung white, no? White na beige, no? And then right now ganito po yung kulay naman ng itatayo dito sa may Villa Corazon, no? Of course, syempre ang kaibahan niya, dikit-dikit po ang Townhouse 44, no? Of course, syempre ang ano lang po natin dito, pwedeng merong inner unit o di kaya po ay end unit or corner unit pagdating po sa mga townhouses. So, yun lang naman po yung ating basic na kaibahan doon. And subukan po natin na i-zoom ang ating pong site development plan. Wait lamang po at i-zoom. Subukan po natin i-zoom kung makikita po natin para at least ma-emphasize lang po natin, no, yung atin pong mismong mapa. So, hindi ko alam kung hanggang saan kalaki, no, yung pwede nating i-zoom. Kaya yata ang 300. Ayan. Siguro sa 300%, no? Or maybe 400%. I-zoom lang po natin para po mas magkaroon kayo ng idea. Wait lamang po at iayos po natin. Yung color, ano po yan? It represents yung color po ng bahay, no? Dali lang, tingnan ko po dito kung nandito ba yung kanyang... Okay, wala yung label. Yung color yellow, ito po yung mga townhouses, no? Mga townhouses. And then yung atin pong blue, okay, yung atin pong mga, wait lamang po o-open ko lang po yung aking file po dito. Okay, Villa Corazon. Yung legend, i-check ko lang po yung legend, no? Para po mas ma-gets po natin. Hindi ko pala na-i-add kanina. Okay. Open ko lang po saglit. Hanapin ko lang po yung ating legend ng Villa Corazon. Yan. So, papatungan ko po muna ng atin pong usual po, ano. So, ang legend po natin, kapag yung color yellow, ayan po yung townhouse, no? And then yung color blue, kung papansinin po ninyo, ay duplex 50. And then yung green ay single attached 50. Yung color red ay duplex 45.5. At yung color violet ay single attached na 45.5. So konti lang, no, kung titignan natin, no? So yung red duplex 45.5, yung blue ay duplex 50, no, para lang po sa information po ninyo, no. And yung mga green, usually ang duplex 50 naman, yung green na kanto, kung titignan niyo po diyan, yung green na kanto, yun po yung mga single attach na duplex 50. At doon naman sa red na mga kanto, no, yung mga color violet, yan naman po yung mga single na 45.5, no? So, okay, lalakihan pa natin. Kaya palang i-stretch dito sa atin pong PDF, no? So, kung papansinin po natin, ito po yung gate, no? At itong black 2, ito po yung provision for commercial space, no? Provision for commercial space. As of the moment, ang mga inopen po dito ay itong area ng, dali lamang po at i-check ko po yung ating open, no? Block 26, no? Yan, inopen po yan. Block itong block 26, open po yan. And ito pong ating block 27, 28, 29. No, block 26 sa ano po, no? Duplex 45.5, block 27 sa duplex 50,
and Block 28 saka 29. Yan po yung na-open sa mga duplexes, no? While sa ating mga townhouses ay na-open na rin po dyan yung ating Block 36, 37, 35, 34, 33, 34, 35, 36, 37. No? So, yan po yung ating mga na-open. Katabi lamang po yan ng ating parks and playground, basketball court, at yung ating community facilities. No? So, yung area po na ito, itong area po na to, itong area po na ito po yung na-open. So, ang una pong na-open ay ito pong palibot ng atin pong parks and playground, yung basketball court at yung multipurpose hall. So, from here sa 26, 27, 28, 29, no? And of course, syempre itong mga malapit na townhouses, block ng townhouses sa atin pong clubhouse. No? So, yan po yung ating pamimilian kung sakali po na tayo ay interested po dito. Pero anyway, check po natin ang atin pong computation. No? So, ipapaliwanag ko po sa inyo ang computation ng usual po natin na regular townhouses. Ito po yung pinakamura. Ito po yung pinakamura. I hope okay naman yung voice ko. Kindly comment sa mga nanonood kung malinaw naman yung ating boses, no? Okay. Sa sample computation natin ng inner unit, yung Block 38 lot 3, katabi lang po ito ng corner, no? So, 36 ang kanyang lote, 44 ang kanyang floor area, no? So, ang total contract price niya ay 1,397,840. Note lang po na iba-iba ang presyo kada block and lot, no? So, meron pong mga variances yan. At kagandahan po ng atin pong project, dahil ilo-launch pa lang po ito next week, meron po tayong 50,000 discount, no? So, kaya po kung ima-minus po natin yan, 1,397,840 minus 50,000, ang balanse po natin ay 1,347,840. Ang kagandahan po ng project na ito, good news po, wala po tayong reservation fee. Pero sa time po ng ating launching, which is online reservation, instead na reservation fee po ang ating babayaran, ang babayaran po natin sa townhouse ay yung first monthly equity plus 300 na web admin fee. So sa case natin, ang ating down payment po dito ay 60,840, 15 months to pay lamang. Kaya po yan, ang monthly niya ay 4,056, depende po sa block and lot, no? So ang babayaran nyo po during the launching, which is sa August 12, ay 4,056 plus 300 na web admin fee. So nabayaran nyo na yung first monthly equity po ninyo. At yung balanse, yun po ang ilo-loan sa Pag-ibig through the help of our housing developer, ang Apex Homes. Ang magiging monthly nyo eventually niyan, estimated natin in 2 to 3 years, ma-loan take out po kayo, ay 8,405.53 sa particular block po na ito. No, sa 30 years na loan term, no, dapat lang sumasahod po tayo ng 24,000 basic salary. No, so yan po ang inner unit. So tandaan po natin, 4,000 ang ating monthly sa down payment for 15 months. After that, stop payment tayo until such time na ipaprocess na ang ating loan amount sa Pag-ibig. At sa case na yan ay 8,000 plus ang ating monthly for 30 years. Assuming pwede pa po tayo sa 30 years based po sa ating edad, no? Pero kung halimbawa ay ang atin pong age ay hindi na po pwede sa 30 years, kukumputan po kayo ng para sa 25 years, 20 years, no? So, mas higher lang yung ating monthly na amortization at yung ating required salary. Sa susunod naman natin ay yung ating townhouse na end unit, no? So, ang ating townhouse na end unit, 54 square meter ang lote. Meron po itong space sa gilid, no? Instead na tinayuan ng bahay yung katabi ng dalawang unit ay walang bahay. So, hati sila sa lupa doon, no? Ganun po ang ating pong end unit, no? Ang price po nito ay 1.6 M, no?
tignan nyo na lang po yung computation, ima-minus yung discount, and then price net of discount, and of course, syempre dahil wala tayong reservation, ang babayaran natin ay yung monthly down payment, first monthly down payment, na nasa 10,765, no? Sa loob ng 15 months. And kapag na-process na sa Pag-ibig ay nasa 9,500 plus. So, ang tatandaan lang natin dito, ang range ng ating monthly, kung mag-a-avail tayo ng end unit, ay nasa 10,000. So, dun na lang po natin i-compute, no, para mas madali para sa part natin kung tayo po ay isang home buyer, no? Pagdating naman sa corner unit, ito yung mga kanto. Of course, wala pa rin tayong reservation. Ang babayaran nyo nga lang ay yung first monthly down payment niyo. Mas higher lang ito kasi nga mas mataas yung ating price. So, 24,000 plus ang ating monthly down payment. No? Yan po yung ating monthly down payment. After that, pag nasa Pag-ibig na, nasa around 10,000 ang monthly amortization. So, sumasahod lang po kung dapat kayo ng 28,000 na basic salary. So, ang challenge lang naman po talaga dito ay yung ating down payment. After that, medyo mas magaan-gaan na yung pagbabayad natin ng bahay. No? Now, dumako po tayo sa atin pong mga duplex, no? So, unahin po natin yung duplex 45.5. Ang lote po nito ay 58.5 square meters. So, kasya po ang kotse po dito. Ang presyo niya ay nasa 1.9 M, no? Halos kapareho lang ng corner unit na townhouse, no? Meron tayong reservation fee pagdating po sa mga duplex, no? 7.5 to reserve. Sa online, may 300 lang po yan na additional, no? Ang atin pong down payment ay nasa 308,000 at 18 months to pay naman po ito in comparison sa townhouse na 15 months to pay. So 17K po ang ating magiging monthly after po ng ating reservation. At the moment na i-process na ito sa Pag-ibig, after ng 18 months, nasa 10K po ang ating monthly amortization sa 30 years na loan term. 29,000 ang ating required na basic salary para maka-avail tayo ng regular na duplex, no? Pagdating naman po sa corner unit, no? Corner unit na duplex. Not sure lang kung nabaligtad yata yung aking na-share na photo, no? Duplex, single pala ito. Wait, single pala ito. Nabaligtad, nauna yung single ko, no? So ito naman yung single attached 45.5. Pareho ng sukat ng bahay ng duplex. Hindi lang sila magkatabi, no? So ang presyo nito ay nasa 2.3 M plus, no? Kaya after reservation ng 7,500, no, plus 300 na web admin fee, ang magiging monthly nyo dito ay 38,000 sa 18 months, which is ang total nun after 18 months ay 685,000 for the down payment, no? And then ilo-loan po yung balanse sa Pag-ibig, yung 1.6 M na meron pong 10,000 plus na monthly amortization sa loob po ng 30 years. So, maliit lang po ang required salary na sa 30,000 basic salary. Kung papansinin po ninyo, no, sa corner unit, na townhouse, sa duplex, no, at single attached, yung down payment lang po talaga ang medyo mas malaki po, no? Kumbaga, doon po tayo sacrifice, no? Pero sa atin pong mga amortization sa Pag-ibig pagdating sa loan, nasa 10K monthly lamang po, no? Yung range base po sa ating mga na-share, no? Susunod po natin ay yung corner unit na single attached naman. Wait lang. Pareho lang pala yung na-upload ko, no? Mali yata ako na-upload. Okay, single attached corner unit na 45.5. Okay, wait lang. Open ko lang ito. Single attached. Okay, pareho lang pala na-upload ko. Wait lang. Dito naman tayo sa Duplex 50. Sa Duplex 50 tayo, no? Sa Duplex 50, nasa 2.1 ang ating total contract price. Of course, syempre, ililess po natin ang ating discount, no, na 50,000. Kaya 2,072,000 ang ating price net of discount. To reserve, 7,500. After that, yung ating magiging monthly payment ay nasa 19,000. Kasi nga, yung ating down payment ay nasa 342,500. So, divided by 18 months, kaya po yan 19K ang monthly po ninyo.
Yung balanse na 1.7, ilo-loan po yan sa Pag-ibig, no? Through Apex Homes. Ang monthly po ninyo dito eventually ay 11K ang monthly amortization. So ang required salary dito para po kayo ay ma-qualified sa Pag-ibig ay 32,000 ang basic salary. So yun po yung ating duplex na 50. How about doon sa ating single attached 50, no? Although may corner din po tayo dito, ha. Ito naman single attached na 50, no? Corner unit po ito. Hindi ko lang po na edit pala, no? Corner unit. So pag sinabing corner unit, in between two roads. So 2.7 M, no? 2.7 M ang presyo. To be exact, 2,760,000 yung block 27 lot 1. 50,000 to reserve. Kaya po ang balanse ay 2,710,000. Ang reservation fee po natin ay 7,500 plus 300 na web admin fee for the online reservation, which is online reservation po tayo sa ating day 1, no? And then ang ating down payment po ay 886,000. Hindi naman po yan isang bagsakan, so babayaran nyo yan ng 18 months, kaya i-divide po sa 18 months. Ang magiging monthly po ninyo for 18 months ay 49,250 pesos monthly. And then yung balanse na 1.8 M, ilo-loan po yan sa Pag-ibig, no? So ang amortization po dyan, nababayaran nyo in 30 years, kung pwede pa kayo sa 30 years, ay 11,818.47 per month. No? Inclusive of interest na yan, kasi yung binabayaran na natin, may interest na po yan, no? So ang required salary natin ay 33,767 pesos, no? So yun po yung ating monthly pagdating po dito sa ating single attached. So kung papansinin niyo, kagaya po nung nabanggit ko po, no, na ang atin pong monthly down payment pagdating po sa mga corner unit na townhouse, duplex 45.5 or duplex 50 or even yung mga single attached, no, doon po sa down payment or equity ang mataas. Pero after that, mas mababa na po yung ating monthly amortization, no? Anyway, para po sa mga nagtatanong like, sir, 30 years is so long, no? Pwede naman kayong kumuha po ng shorter term at of course, syempre, mas malaki lang po yung monthly amortization at mas malaki yung required salary. And you can also stretch it sa 30 years long term din. Pwede nyo po yung paiksiin through applied to principal eventually kapag po kayo ay naguhulog na. Pwede nyo pong gawin yon, no? Anyway, to avail a unit, syempre, meron tayong pagdadaanan na proseso, no? So, una natin, reservation. No? And then, magbabayad kayo ng down payment. Then, later on, ipaprocess ang ating housing loan, house turnover, and renovation. So, dun po muna tayo sa part ng reservation. So, sa launching po natin ay online reservation po tayo. Ano po ba yung mga kailangan natin sa online reservation? So, i-prepare nyo po ang reservation details po ninyo. I-message nyo po kami kung halimbawa ay interested po kayo at kami po yung nakita ninyo na pwedeng tumulong sa inyo. Ito po yung mga kailangan na data like last name, first name, middle name, birth date, mobile number, email address, civil status, no, spouse name, no, kung kayo po ay married, address po na nakalagay sa proof of billing address, employer's name, no, office address, position, and PIN number. So yan po yung mga kailangan para po ma-reserve online. Now, since ito po ay online reservation at ito po ay first come per serve basis sa online, paunahan, no? So, pwede pong ang ating reservation ay kayo po yung magbayad kapag meron na pong QR code, no, upon payment. Kaya lang meron po yung 15 minutes na timeline ang isang ahente para i-reserve, no? So, habang nire-reserve po ng ahente, ay kapag payment na, isi-send po sa inyo yung QR code ng GCash na link, no, para po dun sa payment ng reservation. Or maybe you can entrust sa agent na okay, ikaw na lang ang magbayad, no, through your GCash para kasi baka hindi ako available ng time na yan, ganyan. Kasi 9 AM po ito kapag po inopen at doon na po yung paunahan po sa mga slots po, no. So, ganun po, ipiprepare nyo po yung details. Mamimili po kayo ng block and lot. Depende po doon sa mga naipaliwanag natin na mga available na mga blocks. Meron pong duplex 45.5. Meron po tayong duplex 50. We also have yung ating mga regular townhouses, inner and corner, no?
duplexes, meron po tayong inner and corner. Single attach, very few, no? Meron po tayong mga ganun, no? And of course, syempre, kapag na-prepare nyo reservation details, yung requirements naman. Ang requirements, nakadepende po yan kung ano po ang trabaho ninyo. Basic po na trabaho ng isang tao, no, ay locally employed. Dito po kayo sa ating bansa na nagtatrabaho, or OFW, no? So yun po yung mga basic na work. Of course, syempre po pwede rin naman po yung mga self-employed with business. Kakailanganin lang po nila ng ibang proof of income like income tax return na fina-file sa BIR. And even yung mga virtual assistants, home-based employees po, pwede na rin po yung mga mag-avail. Pero sa cases halimbawa ng ating mga locally employed, ito po yung mga kailangan, no? Initial requirements lamang po yan. Ihanda nyo na yung latest 1-month payslip po ninyo, to valid IDs po ninyo, isang company ID at isang government ID, latest proof of billing address, nakapangalan or hindi nakapangalan sa inyo, okay lang. Kung kayo ay single, birth certificate. Kung kayo naman po ay married, ay marriage contract, no? Yan lang po ang initial requirements. Ang iba pong mga requirements ay kakailanganin nyo na lang po itong i-submit at i-update kapag natapos nyo na po yung down payment ninyo, kapag po ready na to process ang ating housing loan sa Pag-ibig. Pero anyway, para magkaroon lang kayo ng idea, ito naman yung mga basic pa later on, no, na kailangang i-follow po ninyo pagdating sa mga locally employed, no. COEC, eventually, yung TIN ID po ninyo or ITR or TIN verified from BIR. Pag-ibig Summary of Contribution, hinihingi na rin po right now yung Pag-ibig Loyalty Card kapag locally employed. To valid IDs ng asawa po ninyo kung kayo po ay married, and 5 pieces 1 by 1 ID picture. At minsan hinihingi po yung contact number ng employer para po yan at CI, Credit Investigation. Sa mga OFW, of course, syempre kailangan ng latest copy ng job contract, all pages, no? Valid po dapat ito. Sa cases na halimbawa, naging resident na abroad, siyempre wala nang job contract. COEC po, saka payslip doon sa pinagtatrabahuhan nyo sa bansa kung nasaan na po kayo resident. So, yun po yung kailangan. And then, of course, siyempre yung passport, Philippine passport, residence ID, working visa or working permit, and any government Philippine ID, no, aside from passport. Kung single, birth certificate. Kung married, ay marriage contract. And all others na to follow pagdating po sa mga OFW, ano na po yun, after na po yan ng down payment, which is yung TIN ID mo or TIN verified from BIR. Pag-ibig Summary of Contribution, no? Ito po yung para makita kung ilan na yung na-contribute mo, kung may 24 months na ba, ID ng iyong asawa, 5 pieces 1 by 1 ID picture, at very critical yung special power of attorney, no? Pagdating po sa mga OFW nating kababayan, no? Bagamat hindi pa ito immediate na kailangan pagdating po sa online reservation, so eventually lang para po mapaghandaan po ninyo yung pong mga requirements later on. May format po yan, ang atin pong special power of attorney. Ang kakailangan nilang po sa OFW ay after po ng online reservation, dahil magkakaroon po yan ng online orientation afterwards, no? Isa po sa ipapagawa po sa inyo yung authorization letter na handwritten. Pwede nyo pong susulat sa bond paper, then picturean ninyo, isend nyo po dito sa representative ninyo kasi kailangan nyo pong mag-assign ng representative. Kung kayo po ay married, syempre yung asawa po ninyo ang gawin yung representative, no? Kung hiwalay sa asawa, yun lang ang challenge, no? Kasi sa pagbili ng property, kung hindi naman po kayo annulled, ay considered as married pa rin po kayo. Kaya yung property sa inyo pa rin dalawa nakapangalan at kailangan po mapapirma, no? So, kaya po yun, kung ganun po ang cases ninyo, no? So, yun, mag-assign kayo ng representative kung kayo po ay OFW kasi yun po yung kakailanganin para po sa ating mga kababayan na OFW. At kung iba po yung nature ng work ninyo, like ngayon, self-employed kayo, kung typical na self-employed like freelance, no, kailanganin po ng mga ITR. Now, yung mga Grab driver, yung mga rider, no, as of now, kinoconsider lang po siya as engagement income na kailanganin nyo po ng co-borrower, no. So, meron lang siyang certain category sa Pag-ibig in terms of income. I think mga nasa 5K lang ang equivalent monthly income ng mga rider as of now. So, kung 24,000, so kailangan niyo ng co-borrower, no? So ganun po yung ating sistema.
Anyway, kung kayo po ay interested, hindi ko na po masyadong i-detalye pa yung iba, no? Yung specific block and lot, ganyan, no? Pwede po kayong mag-message para pwede po tayong mag-schedule ng appointment. Contact nyo po ang isa sa mga RRCT Realty agent or pwede po kayong mag-message dito sa mismong video po natin, no? Na nakita nyo yung video na to at interested po kayo na mag-avail dito po sa bagong ilo-launch ng Apex Homes. Ito na, next week na po yan, ang launching ng atin pong project sa Villa Corazon, Mexico, Pampanga. Napakalapit po nito sa SM City, Pampanga. Okay po ito para sa mga first-time home buyer na naghahanap ng bahay para sa kanyang pamilya, no? Sa mga ating mga millennials, no? Mga OFW na kababayan natin, or even investor, no? Na naghahangad ka na bibili ka ng magandang location ng property, then umaasa ka for later on na magkaroon ng market increase, no? Market value increase, yung bibili mong property that you can resell eventually or maybe gawin mo siyang paupahan eventually, no? So since ang itatayo po dito ay nasa 2,000 plus, no? Ang atin pong itatayo and possible pa ang mga expansion eventually, no? So yan ang atin pong project, no? Ang Villa Corazon, no, na located sa Mexico, Pampanga. Tanaw po ang Mount Arayat, no? At ito ay 5 kilometers away lamang from the SMCT Pampanga. So very strategic ang ating location pagdating po dito, no? So anyway, before we end ang atin pong live stream, no, you can comment sa atin pong video. Magandang araw kay Mary Grace, ang isa sa mga masipag natin na ahente, no? Kay Ate Mary Jane Pabustan, Aligado Pabustan, kay She, no? Own Your Dream Home, kay Dayan, magandang araw sa inyo. Pwede po ba magturo kung paano mag-fill out ng housing loan form para hindi ako pa magpabalik-balik? Kung kayo po ay nag-avail sa isang typical developer, no, meron pong loan management department. So doon po nila kayo pag sa sign-in, no, and check po nila 'yon, no, individually. May mga naka-check, no. At of course, syempre kung kumuha po kayo sa isang ahente, magpa-assist po kayo sa ahente po ninyo, ma'am. No, 'yon. So 'yun po, i-guide naman po kayo doon. Kay Jace, no, magandang tanghali sa iyo, Jace. So isa sa mga performing agents na natin sa RRCT Realty at inaanak din natin yan, sila Jace, no. And kay Marbs Pasco, sir, kung sakali lang po na pinasaloy yung unit, ano po kaya requirements if OFW ang owners 4 years na bayad na sa housing loan? Kay Pag-ibig, salamat po sa sagot. Yung 4 years ba, bayad, 4 years na bayad sa housing loan pero ilang years pa na hindi siya bayad, no? Kapag na fully paid na, yan, ibibigay muna yan sa original na owner, no? Sa original na owner yung title. And then that's the time na po pwede siyang i-transfer. Assuming right now kung kayo po ay nagpanotaryo, nagkaroon kayo ng deed of sale with assumption of mortgage, no? Eventually yan, papalitan yan ng deed of absolute sale para po mailipat sa pangalan nyo. Pero syempre kung ito po ay nasa original owner, no, sa kanya ita-transfer ang title, no? Sa kanya ita-transfer ang title. And of course, syempre kung meron kayo agreement eventually, ibibigay niya naman yung original na title the moment na nakuhanan niya upon full payment, no? Tapos sa kanyo yun, i-execute ng deed of absolute sale para mailipat po yung title. So magbabayad kayo ng mga taxes, no? Capital gains tax, documentary stamp tax, and then sa registry of deeds, yung registration fees, transfer taxes, no? Ayan, sa munisipyo, no? Yung kanyang amilyar, no? Kailangan updated o cleared doon, no? Kaya yun yung gagawin po doon, no? So eventually po yun kapag fully paid na. Pero habang hindi pa fully paid, wala pa po yan, hindi niyo pa po yan matatransfer. Okay, so yan lang ang ating update. Maraming salamat, no? I-follow nyo po ang RRCT Realty page at iba po naming page, ang aking YouTube channel, ang YouTube channel ng RRCT Realty para po sa mga housing updates at ganoon din po sa mga real estate tips, no? Live Q&A, meron po tayong live Q&A from time to time. Kung may mga questions po kayo pagdating sa pagbili ng bahay, ay ito po yung isang pwede nyo pong i-follow at panoorin po ng live, no, para makapagtanong po kayo at sasagutin po natin yan.
So ito lamang po ang ating update. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!